Kasi nga witch ka. Tawa ng tawa si Sarah sa kalokohan niya. Ikaw talaga, kung ano-ano na naman ang sinasabi mo ha. Naiiling na wika ni Zephyr. Tila gumaan ng konti ang kanyang pasanin. Wala namang masama sa mungkahi ni Sarah. Mananatili muna ito sa kanyang lola upang tumulong, kaya kailangan niya ring sumuporta sa desisyon ng kanyang asawa. Hindi naman ito tutungo sa Amerika para magbakasyon lang. Kaya pumayag si Zephyr ng tuluyan. Pinisilang pisngi ni Sarah saka nagsalita. Sige, pero wag kang makikipaglandian sa ibang lalaki kapag wala ako ha. Alam mo namang seloso ako. Wala ka bang tiwala sa akin? Nakangusong tanong ni Sarah kay Zephyr. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo o ano pa man. Pero alam mo kasi, mahal ko sa kanila, ako walang tiwala. Sino ba naman kasi ang nagsabing maging ganyan kakaganda at kasexy? Nakangiting wika ni Zephyr. Grabe ang alindog mo, maraming naaakit. Hindi ko silang maaring pigilang humanga sa'yo. Subalit maari mo naman silang iwasan. Para lang wala na tayong maging problema, hindi ba? Pinisil-pisil pa ni Zephyr ang baba niya. Meron bang nagkakagusto at naakit sa akin? Parang wala naman, nakangiti niyang sagot dito. Saka nilaro-laro niyan tungkil ng ilong ng lalaki. Sa tingin ko nga, mas mahirap kang umiwas sa mga tukso kasi nga, mas maraming humahabol sa'yo na handang magubad sa harapan mo. Maangkin mo lang. Sa sinasabi niyo ni Sarah, bigla na naman niyang naalalang isang babae, si Cindy Sanchez. Nasaan na si Cindy? Baka nakikipag-ugnayan ka pa sa kanya ha? Kunwari siya naman ang nagsiselos. Bago pa makasagot si Zephyr, tumunog ang cellphone niya. Patuloy itong nag-vibrate sa lamesa sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang telepono ng lalaki. Ang nakalagay doon ay Lola. Ibig sabihin si Mrs. Sanchez ang tumatawag. Hindi siya nagsalita. Ayaw na niyang marinig ang boses ng mga taong iyon na nagbigay ng bangungot sa kanyang nakaraan. Binabantayan ni Zephyr ang kanyang reaksyon bago pa nito sagutin ang tawag na yon. Narinig ang galit na boses ni Mrs. Sanchez mula sa telepono. Zephyr, ikaw ba ang nagtanggal kay Cindy sa kumpanya mo? Mukhang binabantayan ng pamilyang yon ang bawat galaw ni Zephyr. Mga literal na pakialamera talaga. Tahimik na tumingin si Sarah kay Zephyr at naghihintay ng kasagutan kung anong sasabihin nito sa kanyang lola. Sumagot si Zephyr na malamig ang tinig. Mababakas doon ang kawalan ng interes. Hindi na siya karapat-dapat na magtrabaho sa aking kumpanya matapos ang lahat ng kanyang ginawang kamalian. Bakit hindi na siya angkop? Nagtatakang tanong na matanda. Plano kong ibalik si Sarah dyan. Walang buhay ang kanyang boses na parang napipilitan na lang na magpaliwanag. Nagkaayos na ba kayo? Paninigurado ng matanda. Opo, hindi itinago ni Zephyr ang katotohanan. Malalaman din naman ito ng lahat. Isa pa, proud siya na makakasama niyang muli ang kanyang asawa. Bukod pa doon, may bonus pang kasama. Isang cute na mini version niya. Matagal na katahimikan ang tumagal sa kabilang linya ng telepono at saka narinig ang galit na boses ng matandang babae. Kahit na nagkabalikan pa kayo, hindi mo na kailangan tanggalin si Cindy, hindi ba? Lalo na't marami siyang naitulong sa iyo noon. At ngayon na siya ay nasa intensive care unit, gusto mo siyang paalisin? Ang matandang Sanchez ay isang mabait na tao. Matapos mangyari ang mga bagay-bagay. At pagkatapos na magmakaawa si Eloisa ng ilang beses, dahan-dahan niyang pinatawad si Cindy. Sa huli, si Cindy ay bahagi pa rin ng pamilya Sanchez. Hindi siya kailanman nagdulot ng pinsala sa pamilyang kinalakihan. Nagkamali lang siya dahil sa pagmamahal kay Zephyr. Kaya nang nais ni Zephyr na tanggalin si Cindy, siya ang unang hindi pumayag. Sa dami ng naitulong ng kanyang ampon na apo, sa kanyang tunay na apo, babaliwalain lang iyong lahat ni Zephyr. Napaka-unfair. Kung mananatili siya sa De Vera Group, hindi kami magiging masaya ni Sarah, Lola. Ayoko na magkaproblema kami ng asawa ko dahil sa kanya. May paninindigan na sagot ni Zephyr. Yung mga kabutihan niya sa'yo, tanong na matandang babae. Pinipilit pa rin ito ang nais. Sumagot si Zephyr. Lola, nawala ang kabutihang yon nung niloko niya tayo. Pero okay lang kung hindi nila nabisto ang kalokohan ng babaeng yon. Malamang na lahat sila ay nahirapan na mag-adjust sa buhay. At baka lalo na silang nagkasira ni Sarah. Nagkamali lang siya dahil mahal ka niya. Ganito palagi ang iniisip ng matandang Sanchez.
Ayaw niya madihado si Cindy, kaya pinaglalaban niyang karapatan nito. Malamig ang tono ni Zephyr na sumagot sa matandang Sanchez. Lola, wala namang masama sa pagmamahal sa isang tao, pero hindi mo dapat saktan ng iba. Si Cindy apo mo, kaya palagi na sa kanyang panigmut iniisip siya. Pero paano kung si Sarang apo mo? Kung naranasan niya lahat ng ito, sa tingin mo ba na wala pa ring pagkakamali si Cindy? Lola, muntik niya nang patayin ang asawa ko. Naintindihan niyo ba? Wala nang masabi ang matandang Mrs. Sanchez. Nag-isip siya kung paano nga ba kung si Sarah ang kanyang apo. Malamang ang pananaw niya para kay Cindy ay na may iba. At baka isumpa niya pa ito habang buhay kapag ganun ang ginawa nito. Lola, napagpasyahan ko ng tungkol sa bagay na ito. Ayoko na pag-usapan pa at hindi ko na muling makikita si Cindy. Ayoko na siyang lalapit sa akin at baka makalimutan kong ampun siya ng pamilya natin. Isa pa bilang iyong apo, nais kong ipalala sa'yo na huwag kayo masyadong makinig kay Tita Eloisa. Si Eloisa ay aking tunay na anak. Bakit hindi ako makikinig sa kanya? Tanong pa ng matanda kay Xavier. Hindi siya magaling sa negosyo. Kung ang Sanchez Group ay ibibigay sa'yo, tiyak na magkakaroon ng problema sa hinaharap at ang kumpanya niyo ay babagsak. Zephyr, ano ibig mo sabihin? Kung ganito ang sinasabi mo tungkol kay Eloisa, gusto mo bang ipasa ko sa iyo ang Sanchez Group? Nakakunot ang noon na tanong na matanda. Hindi, malamig na sagot ni Xavier. Ang Sanchez Group ay sa iyo, Lola. Maaari mo ayusin yun sa gusto mo. Hindi ako gahaman. Ang ipinag-aalala ko lang ay baka magpaloko ka na naman sa kanila at ibigay ang kumpanya nang walang tsak na direksyon. Paano nang iyong hinaharap? Matanda na kayo at may mga nararamdaman na baka maubos ang kayamanan nyo nang hindi niyo namamalayan. Aminado si Mrs. Sanchez na hindi magaling si Eloisa sa negosyo. Nang hawakan itong kanyang kumpanya, ito ay nagulo at nalugi. Madaming naging suliranin ang kanyang negosyo. Nang maging CEO si Zephyr, muling bumangon ang kumpanya. Lahat ng natatamasa ng kumpanya ngayon ay dahil sa galing ni Zephyr mamuno. Kaya't medyo lumambot ang tono ni Mrs. Sanchez. Zephyr, bakit mo nasasabi yan? Ayaw mo na bang pamahalaan ng Sanchez Group? Lola, wala naman libreng tanghalian sa mundo. Kung kukunin ko mga bagay na nasa iyo, tsak nahihingi ka ng kabayaran at ang mga kondisyon. Kaya pagkatapos kong pag-isipan ang lahat, napagpasyahan ko na ihiwalay ang De Vera Group sa Sanchez. Sa hinaharap, ang mga kumpanya ay magkaiba na ng tuluyan. Nang marinig ito, nainis ang matandang babae. Zephyr, hindi mo pwedeng pabayaan ang aking kumpanya. Hindi magaling si Eloisa sa negosyo. Kami ay umaasa sa iyo at sa pamamalakad mo. Bagamat mahal na mahal ng matanda ang kanyang anak at ang kanyang ampon na apo, hindi siya bobo. Sa mga nakaraang taon na hawak ni Zephyr ang kanyang kumpanya, tumaas ang GDP nito ng doble. Nakita ng matandang babae ang lakas ni Zephyr at naintindihan niya na tanging ito lamang ang makakapagpasulong sa negosyo nila. Sa kanyang puso, gusto niyang maging tagapagmana ng Sanchez Group si Zephyr. Napangiti si Zephyr sa sinabi ng kanyang lola. Lola, kung ibibigay mo ang Sanchez Group sa akin, sigurado kung hindi sila papayag. Kailangan nilang pumayag kahit ayaw nila. Alam ni Mrs. Sanchez kung gaano kahalaga sa kanyang anak. Nagbuntong hininga siya at nagsabing, hindi kayang pamahalaan ng tita mo ang kumpanya. At si Cindy naman ay isang doktor. Kaya walang sino man sa kanilang may kakayahang mapalago yun. Maliban sa'yo, ikaw ang akmang tao para sa posisyon ng CEO. Alam kong magiging malago pa ito sa pamamalakad mo. Pagkatapos noon sinabi pa niya, Zephyr, matanda na ako at wala na akong lakas para asikasuhin ng maraming bagay. Umaasa na lang ako sa'yo dahil alam kong mas may makakayahan ka dahil naturuan ka ng iyong lolo. Ang gusto ko lang ay magpatuloy ng maayos ang operasyon ng aking kumpanya. Kung hindi ito magpapatuloy, hindi ko kayang harapin ang mga ninuno ko. May bahid ng takot sa tinig ni Mrs. Sanchez. Tila ba hindi niya matatanggap ang pagkakataong bumagsak ang pinaghirapang kabuhayan ng kanyang pamilya. Tahimik na nakinig si Zephyr at nagbigay ng isang suwesyon sa matanda. Lola, dapat ka magtatag ng isang trust fund. Hayaan mong si Tita Eloisa at Cindy na mabuhay mula sa foundation sa hinaharap. Sa ganitong paraan, matitiyak mong magpapatuloy ang operasyon ng kumpanya at wala silang alalahanin sa pagkain at pananamit sa buong buhay nila.
Hindi sila maaring makialam at manghimasok sa negosyo habang ito ay nasa pamamahala ko. Isa pa, wag na silang mamuhay ng hindi naman nila kaya. Matuto silang magbanat ng butot maging masigasig sa buhay. Paalala pa niya sa matanda. Ito pa rin ang kanyang lola. Ayaw niya may mangyaring hindi maganda sa matanda. Lalo na sa mga pinaghirapan nito. Hindi yun maaring basta na lamang maubos habang walang habas na nilulustay na mag-inang Cindy at Eloisa. Ngunit kung itatatag ang trust fund, tsak na magagalit sa kanya sina Eloisa at Cindy. Iisipin ng mga ito na binibrainwash niya ang matanda. Si Sarah na nakikinig mula sa malapit ay naramdaman na tsak na magagalit si Cindy sa panukalang yun ni Zephyr. Ang orihinal nitong plano ay pikutin nito si Zephyr, maging asawa ng CEO ng De Vera Group at pamahalaan ng kumpanya ng matandang babae. Masyadong naniwala si Cindy na kaya niyang akitin si Zephyr sa iba't ibang paraan. Subalit matalino ang lalaki at nagkataong si Sarah talagang mahal nito. Kaya kahit anong plano pang gawin ni na Cindy, hindi sila nagtagumpay. Dumating pa sa punto na nais nilang patayin si Sarah at magkunwaring may sira ang ulo. Napakatalino, ngunit pagkatapos ng ilang taong pakikibaka, hindi lamang siya nabigo na magkatuluyan sila ni Zephyr. Nabigo din si Zephyr na makuha ang kumpanya ng kanyang lola. Sabi nga, naghahangad ka ng sandamakmak sa huli. Kapirasong tinapay lamang iyong matatanggap. Pumayag naman ang matandang babae sa suwestyon na yun ni Zephyr. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya, hindi siya ipapahamak ni Zephyr. Kaya humingi siya ng tulong sapo na magpadala sa kanyang isang abogado upang mapag-usapan ang magiging plano. Inutusan niya ang kanyang lola upang kontakin ang kanyang kaibigang si Sean at ito na mag-guide sa kanyang lola sa lahat. Sinabi niya pa sa matanda kung gaano yun kagaling. Matapos magtapos ang tawag, patuloy na tinitigan ni Sarah si Zephyr na tila hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Napansin ni Zephyr ang kanyang mga matang nakatutok dito. Bakit ganyan ka makatingin? Parang nais mo kong kainin ng buo. Dati si Junjun lang ang gusto mong kainin ngayon. Parang pati ako gusto mo na rin. Puro kakatihan si Zephyr. May sasabihin ako, no? Sa ginagawa mo kasi parang kinukuha mong lahat ng meron ng mag-inang yon. Hindi ba pagsiset yan ng away sa pagitan nyo ng tita mo? Matatanggap kaya nila yan? May pag-aalala sa kanyang tinig ng sabihin yon. Pumayag kaya sila sa nais mo? Tinitigan siya ni Zephyr. Ito ang parusang nararapat sa kanila. Saka isa pa, totoo naman ang sinasabi ko, kaya alam kong wala na silang magagawa pa. Kahit bali-baliktarin man ang mundo, ako pa din ang totoong apo ni Lola at alam kong maniniwala siya sa akin. Siya na lang ang natitirang kamag-anak ng mga to, kaya bilang nag-iisang lalaki nais niyang tulungan ang kanyang lola na mapanatili ang kumpanya at kayamanan nito. Dahil kapag nawala yun at bumagsak, malamang hindi nito kayanin. Hindi masama ang kanyang lola, nasusulsulan lamang ito na mag-inang impakta. Siya naman ay minadagdag na meron na siyang Lloyd, ang kanyang munting boss at ang kanyang big boss na si Sarah. Tama, sang-ayon si Sarah sa mga kanyang sinabi. Bagamat ilang beses pa lang niyang nakakasalamuha si Eloisa, alam niyang meron tong maitim na budi. Ng pagkasakim at pagiging manipulative, hindi to mabuting tao. Marahil, kaya ganon din si Cindy dahil isang masamang ugat ang nagpalaki dito. Marahil, kaya nahulog si Cindy sa ganitong kalupit na kapalaran ay dahil na rin sa inang-inahan niyang si Eloisa. Marahil pinaniwala nitong anak-anakan sa lahat ng fantasy sa buhay. Kaya sa huli, pareho silang nalugmok sa hukay na sila ang may kagagawan. Ngunit hindi ganon ka-miserable ang magiging buhay ng mag-ina. Hindi sila mamamatay sa gutom dahil sa trust fund na matatanggap niya buwan-buwan. Yun nga lang hindi na sila makakapamuhay ng marangya gaya ng dati. Dito pareho silang tahimik. Waring nag-iisip sila ng mga bagay-bagay. Ang mga balakid sa kanilang buhay ay unti-unti nang nawawalis. At nananalangin sila na mamuhay na sila ng mapayapa. Biglang niyakap ni Zephyr si Sarah na mas mahigpit, na parang ayaw na niyang pakawalan ang babae. Mahigpit na nakapulupot ang mga baraso niya sa bewang nito. Ang init ng katawan ni Zephyr na naramdaman ni Sarah, sabalit yun ay parang hindi dahil sa libog na nadarama ng lalaki, kung hindi sa tindi ng emosyong bumabalot sa kanya. Nagulat si Sarah at mabilis na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tinatambol nito ang kanyang dibdib
Ang pakiramdam ni ito'y nagpapatunay lamang kung gaano pagmamahal na naramdaman niya para kay Zephyr. Narinig niya nagsalita si Zephyr. "Huwag kang gumalaw." Mahinang bulong nito sa kanya. Nagbigay kilabot yon nang dumaan sa kanyang pandinig. Ang mainit na hininga ni Zephyr ay patuloy na sumasampal sa kanyang balat. Agad tumigil siya sa pagkilos, ngunit mahirap para sa kanyang manatiling kalmado habang nakayakap si Zephyr. Dahil na rin siguro sa samot-saring emosyong nararamdaman niya, lalo na tinitingnan pa siya ni Zephyr. Pakiramdam tuloy niya na susunog ang kanyang mukha sa sobrang pamumula. Ibababa na sana niyang kanyang paningin dahil hindi niya matagalan ang titig na yon ni Zephyr. Ngunit bigla siyang may naalala. Bumulong siya kay Zephyr. "Kamusta na palang kalusugan ng mama mo?" Nang banggitin si Elvie, naging malalim ang mata ni Zephyr. Nilukob ng kalungkutan ang kanyang puso. Walang pagbabago. Malala pa rin ang lagay niya at tanging mga gamot na lang ang nagpapatuloy ng kanyang buhay. Subalit nakakausap naman siya, nakakapagsalita naman. Yun nga lang talagang tinanggap ko na sa aking sarili ang kanyang sasapitin. Masakit ngunit kailangan tanggapin. "Balak mo bang sabihin sa kanya tungkol sa pag-aayos natin?" Kinakabahang tanong ni Sarah. Natatakot siya na baka kapag nalaman to ni Elvie, baka magalit ang kanyang biyanan. "Oo, sasabihin ko." Hinaplos ni Zephyr ang pisngi ni Sarah, tinignan ito ng may matinding pagmamahal. "Nakipag-ugnayan ako sa kanya kamakailan. Sinabi ni Rod na matatag siya sa mga araw na to. Maayos ang kanyang emosyonal na aspeto. Kaya kahit sumuko na ako, may sumisilip pa rin na kaunting pag-asa." Kahit walang kasiguraduhan, plano ko sabihin sa kanya tungkol sa atin at kay Lloyd. Pagka-uwi ni Sarah, tumawag si Zephyr kay Rod. Kasama ni Rod si Elvie. Kamakailan ang lahat ng mga usapin tungkol sa matanda ay ibinibigay na kay Zephyr. "Zephyr, kamusta? May kailangan ka ba?" Tanong ni Rod sa kanya. "Oo," tugon niya. Saka siya nagtanong. Muna niyang tinanong ang kondisyon ni Elvie. Tumingin si Rod sa pasyenteng nakahiga sa kama. Magaan ang pakiramdam ni Elvie kamakailan. Sumagot siya kay Zephyr. "Maayos naman ang kalagayan ni tita." Soup pa rin ang nilaman niya sa kanyang tiyan. Hindi na siya maaring maglagay ng mga pagkaing mabigat sa katawan. Nagsisimula nang mawala ng ganang kumain si Elvie. Malamang binibilang na lang ang kanyang mga araw sa mundo. Pwede ba siyang makipag-usap sa telepono? Kung oo, ibigay mo na sa kanyang telepono. Tanong ni Zephyr sa kaibigang doktor. Itinabi ni Rod ang telepono kay Elvie. "Tita, kakausapin daw po kayo ni Zephyr. Nasa intensive care unit sila, kaya tanging mga doktor at nurse lamang ang maaring pumasok ng walang permiso." Tiningnan ni Elvie ang pangalan ni Zephyr sa screen. Hindi na kayang hawakan ang telepono at humingi ng tulong kay Rod. "Iho, tulungan mo akong pindutin ang speakerphone para magkaintindihan kami ng aking anak." Pinindot ni Rod ang speakerphone. Narinig nilang boses ni Zephyr mula sa telepono. "Ma'am, kamusta ka na ngayon? Maayos ka lang ba?" Magiliw ang ginawang pagbati ni Zephyr sa kanyang ina. Ngumiti si Elvie na marinig ang boses ng anak. "Ayos lang naman ako. May gusto akong sabihin sa'yo." Panimula niya. Kailangan niyang bumelo. Pagbukas ng bibig ni Zephyr, alam na kaagad ni Elvie kung anong sasabihin niya. Kunot noo siyang nagtanong. "Babanggitin mo na naman ba ang babaeng yun?" Alam na ni Elvie ang buong katotohanan tungkol kay Rogelio at Brandon. Kumalat na ang balitang yon sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng malaking sigalot sa pagitan ng mga pamilya, pakiramdam ni Elvie ay mahirap nang ayusin ang hidwaan sa pagitan ng kanilang pamilya. Kaya wala siyang ibang naisip kundi ang magdulot ng konting pagkahabag kay Sarah. Pagkaawa lang ang kaya niyang ibigay sa kanyang manugang. Ang babaeng yun, kunot noo ang ulit ni Zephyr sa sinabi ng kanyang ina. Medyo hindi siya nasiyahan. "Siya ang asawa ko. Hindi mo siya dapat tinatawag ng ganyan." Ayoko na marinig ang tungkol sa kanya. Mahinang tinig ni Elvie. Tumututol pa rin. "Bakit ayaw mo sa kanya? Wala silang ginagawang masama." Pagpupumilit ni Zephyr. Tahimik si Elvie sandali at nang makapag-isip ng konti, mahina niyang sinabi. "Zephyr, hindi sa ayaw ko sa kanya pero nakatadhana na hindi kayo magsama. Sa tingin ko, siguradong may hinanakit siya sa puso niya sa nangyari. Ayokong makasama mo siya dahil baka may galit siya sa kanyang puso. Natatakot ako na masasaktan kanya sa hinaharap. Naiintindihan mo ba?" Natakot si Elvie na baka magiganti si Sarah sa kanyang anak, ngunit sinabi ni Zephyr. "Kahit na may galit siya, natural lang yun dahil ikaw ang nagbaligtad ng sanhi at epekto. Dati wala namang kasalanan ng pamilya nila, ngunit dahil sa video na yon,
Sinumpa sila ng 20 taon. Lahat ng tao na gano'n ang pinagdaanan ay makakaramdam ng pagkabigo. Nung una, sinabi ko sa'yo na bigyan mo ako ng oras, ayusin ko lahat. Pero naniwala ka lang kay Cindy. Sinisisi mo ba ako ngayon? Bahagyang nasaktan si Elvis sa sinabi ng kanyang anak. Hindi kita sinisisi. Sinasabi ko lang na sana naayos na mas mabuting mga bagay 4 na taon na nakakalipas. Kung sa akin ka lang naniwala, sagot niya sa ina. Ito pa rin ang kanyang ina kaya hindi niya magagawang saktan ito ng ganong katindi at hindi niya ito sisisihin dahil naging biktima lamang ito ng maling paniniwala. Ngunit may mga bagay siyang kailangang liwanagin sa kanyang ina. Hiniling ko kay Rod na ipapanood sa inyo ang bagong video upang makita nyo na si Rogelio nagtangkang tulungan ng tatay ko. Hindi siya kaaway, bagkus isa siyang tagapagligtas at mabuting kaibigan. Dapat natin siyang pasalamatan. Hindi nais ni Zephyr na magtalo sila ng kanyang ina tungkol sa tama o mali. Ang nais nilang sabihin sa ina ay wala talagang alitan sa pagitan ng kanilang dalawang pamilya. Sila na lang ang gumawa noon, walang sinabi na kahit ano si LV. Sa totoo lang, naunawaan din niyang mali siya noong mga unang panahon. Kung nakinig siya sa anak niya ilang taon nang nakalipas, marahil, hindi na kailangan pang magpaghiwalay. Sina Zephyr at Sarah hindi na rin sana napunta sa alanganin ang De Vera Group. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, muling narinig ang mahina niyang tinig. Alam ko galit ka sa akin. Hindi ako galit sa inyo, gate niya sa ina. Hindi kayang magalit ni Zephyr sa isang taong malapit ng mamatay at malalim niyang sinabi. Baka hindi mo pa alam, may anak ako. May anak ka? Paano? Kanino? Hindi maintindihan ni Alvi ang sinasabi ng kanyang anak at tila ba siya ay naguguluhan. Opo, 5 taon nang nakakalipas. Naghiwalay kami ni Sarah at hindi ko akalaing buntis pala siyang nanganak. Ngayon magli-5 taon na siya. Isang batang lalaki ng pangalan ay Floyd, pero Lloyd ang tawag sa kanya. Excited na pagpapaliwanag ni Zephyr sa kanyang ina. Isa siyang bibong bata at talagang napakagwapo. Napanganga si LV at halos hindi makapaniwala sa sinasabi ng kanyang anak at ang mga mata niya ay naging malinaw, maningning. Halata ang pagkasabik. Talaga, Zephyr? May anak ka na talaga? Opo, kamukha niya ako. Nakangiti si Zephyr na ipinagmamalaki si Lloyd sa sariling ina. Nais niyang malaman ito na ang hinihintay nitong apo ay matagal nang lumabas. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lumakas ng konti ang boses ng ina. Parang hindi na gustuhang naglihim ang anak. Hindi ko alam kung tatanggapin mo siya noon. Saka nito ko lang din nalaman, isa pa. Ayaw mo namang magsama kami ni Sarah. Paano ko sasabihin sa inyo? May mga larawan ni Lloyd si Rod. Kung gusto niyong makita, maaari niyo siyang sabihan na ipakita sa inyong picture ng inyong apo. Alam na ni Zephyr na magbabago ng mabilis ang pananaw ng kanyang ina. Agad na tumingin si Alvi kay Rod. Bigla siyang nagkalakas nang malamang may munting Zephyr na pala siya. May anak na ba si Zephyr? Meron na po tita. Nakangiting sagot ng batang doktor. Nasaan ang mga larawan? Agad na tanong ulit niya, natat-natat nang makita kung totoo ang sinasabi ng kanyang anak. Hinanap ni Rod ang larawan ni Lloyd mula sa kanyang cellphone at ipinakita to sa ina ni Zephyr. Ang bata sa larawan ay maselan at kamukha ng batang si Zephyr noon. Sigurado si LV na anak ito ng kanyang anak, ang kanyang nag-iisang apo. Bigla ay naging maulap ang mga mata ni LV. Ang galak na kanyang naramdaman hindi na niya kayang itago pa. Ang kanyang ngiti na halos pumunit hanggang sa kanyang pisngi kitang-kita ni Rod. Ito ng apo na matagal na niyang inaasam. Ang kanyang hinihintay. Noong nakaraan, ang tanging hiling niya ay makitang anak ni Zephyr bago siya mamatay. Mabaon man lang niya sa kanyang alaala ang mukha ng kanyang mga apo. Hindi inaasahan, noong nawalan na siya ng pag-asa, natupad din ang kahilingan niyang ito. At ngayon nga, hindi lang basta baby ang ipapakilalang apo ni Zephyr sa kanya. Kung hindi literal na bata, nagsasalita na, naglalaro at tumatakbo. Tumingin siya sa cute na bata sa telepono at may bahagyang luha sa kanyang mga mata. Zephyr, pwede mo bang dalhin siya dito para makita ako? Nais kong mahawakan ng kanyang malilit na kamay at mahalikan ng kanyang malambot na pisngi. Payapa na siyang mawawala sa mundo dahil ang kanyang kahilingan ay natupad na ngayon. Wala na siyang magiging alalahanin pa. Paano si Sarah? May pag-aalala sa tono ni Zephyr para sa kanyang asawa. Hindi tumatanggap ng kanyang ina. Kung gusto mong makasama si Sarah, wala naman ako magagawa. Isa pa matatanda na kayo.
Lalo ka na, paano pa kita pipigilan? Nagbagong tono ni LV. Mommy, akala ko ba ayaw mong magsama kami? Natatawang tanong ni Zephyr sa kanyang ina. Ha? May sinabi ba akong ganun? Kunwari hindi maalala ni LV ang lahat na napag-usapan nila kanina ng kanyang anak. Kasasabi niyo lang. Hindi na naituloy pa ni Zephyr ang kanyang sasabihin nang pigilan siya ni LV. Shh! Wala akong sinasabing ganun. Baka nagkamali ka lang anak ng pandinig. Sige na, iuwi mo ng mag-ina mo dito para makita naman sila ni Mommy. Okay ba yon? Malambing ang tono ng boses ni LV. Hindi inaasahan si Lloyd ang naging swerte sa pagmamahala ni na Zephyr at Sarah. Nang makita ni LV ang bata, lahat ng prinsipyo niya ay nawala ng bigla at mas nanaig ang kasabikan. Isang hiling na lang ang meron siya, makita si Lloyd agad. Anak, pwede mo bang dalhin ang apo ko para makita ko kaagad? Mahina ng mami mo at yun na lang ang tanging kahilingan ko. Nag-isip si Zephyr sandali at sinabing, kailangan na muna naming pag-usapan to ni Sarah. Siya pa rin ang magdidesisyon dahil siya ang ina. Kakatapos lang mag-shower ni Sarah at pumunta sa kwarto upang silipin ang anak na si Lloyd. Mahimbing ang tulog ng bata. Ang maliit na katawan ay nakabalot sa kumot at hindi na siya nanginginig habang natutulog. Mukhang nawala ng takot dulot ng insidente ng pagdukot sa bata. Iba talagang makipag-usap at magpayong mga tatay. Hinaplos ni Sarah ang mukha ng kanyang anak. Yumuko at nilikan ng noon nito. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Zephyr. Tumingin si Sarah sa oras, 11:00 na. Inayos niya ang kumot ni Lloyd at pumunta sa maliit na sala upang sagutin ang tawag. Bakit kaya tatawag to ng ganon ka-late? Hello? Umupo siya sa sofa, nakaunat ang mahabang mga bintit ang kanyang posture parang isang modelo na nasa photoshoot. Ang kurbadang katawan niya ay nakasandal sa sofa. Natutulog ka na ba? Naabala ba kita? Narinig niya malambing na boses ni Zephyr mula sa kabilang linya. Oo, naabala mo ko. Kunwari naiinis niya. Subalit ang totoo ay natatawa siya. Parang masarap asarin ng lalaking ito. Makabawi man lang sa pang-asar sa kanya. Ganun, napanguso si Zephyr sa isinagot ni Sarah. Sige, saka na lang tayo mag-usap. Okay, bye. Subalit hindi niya pinapatay ang telepono dahil alam niya nag-inarte lang ang asawa niya. Talagang ayaw mo kong kausapin? Maya-maya pa narinig na naman niya ang tinig nito. Sabi mo saka na lang tayo mag-uusap. Nakanguso niyang tanong sa lalaki. Nagpapalambing lang eh. Napakamot sa ulo si Zephyr. Ang arte mo ha. Bakit ba? May kailangan ka ba? Malambing na tanong niya dito. Kakatapos ko lang mag-shower. Wow naman, mukhang masarap ang asawa ko ngayon. Natatawang sagot ng lalaki. Che, matagal na akong masarap. Kahit hindi niya ito kaharap, umiikot pa rin ang kanyang mga mata. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Panimula nito. Na ano, na maganda ako? Hindi yun, matagal ka nang maganda. Na mahal mo ko? Alam mo na yun, mahal kita sobra. Na sexy ako? Please Sarah, patapusin mo muna ako, natatawang sabi ni Zephyr. Sige, anong gusto mong sabihin? Nakangiti niyang tanong. Kinakausap ko ang mami ko kanina, sagot ni Zephyr sa kanya. Nang marinig ito medyo kinabahan si Sarah na walang kanyang ngiti at natigilan. Anong sinabi ni Madame de Vera? Ganun pa rin, tinatawag mo pa rin ba siyang Madame de Vera? Napansin niya na parang may hinala na siya, ngunit hindi pa rin sigurado at mahina niyang sinabi. Ano bang dapat kong itawag sa kanya? Tawagin mo siyang mommy, sagot ni Zephyr. Pumitlag ang puso ni Sarah nang marinig ang sinabi ni Zephyr. Kaya niya ba akong tanggapin? Kung oo, saka ko na lang siya ulit tatawaging mommy. Sa totoo lang, hindi naman kasalanan ng pamilya mong nangyari noon. Inosente kayo. Pinaliwanag ni Zephyr sa kanya. I know. Bahagya pa siyang tumahimik saka nagsalita. Ang problema lang, labi siyang tumutol sa ating dalawa ilang taon na nakakalipas. Kaya natatakot ako na hindi ka pa rin niya ako matatanggap. At talagang kinatakot niya na baka hindi tayo magkasama ng maayos. Dahil may sama ng loob sa amin. Baka masaktan mo ko. Yun ang iniisip niya. Paliwanag ng lalaki sa kanya. Naintindihan ni Sarah yon at medyo nakakalungkot isipin yun ngayon. Pagkatapos ng ilang taon, ang mga pagsisisi wala ng halaga at ang pagpapatawad ang mas kailangan nila. Sinabi ni Zephyr sa kanya, may sama ka pa ba ng loob tungkol sa mga bagay na yon? Hindi mo ba siya mapapatawad? Dahil sa mga bagay na yon, nawalan ako ng tiwala sa kasal.
Akala ko hindi na ako mag-aasawa at mabubuhay na lang kami ni Lloyd ng kami lang dalawa. Pero nung sandaling niligtas mong anak natin at tinuruan siya kung paano maging matatag, naisip ko na mahalaga rin ang papel ng isang ama. Ito ang talagang nararamdaman niya. Kaya tinanggap mo ko dahil sa tingin mo hindi kayang mabuhay ni Lloyd ng walang ama? Medyo hindi masayang boses ni Zephyr sa narinig. Akala niya tinanggap siya ni Sarah dahil mahal siya nito. Naramdaman to ni Sarah kaya't nagpatuloy siya. Hindi pa ako tapos, nagmamadali ka naman. Tahimik na nakikinig si Zephyr. Sinabi ni Sarah sa kanya, "Sa totoo lang, mahal kita. Hindi ganun katindi tulad noon na halos maglupasay ako kapag hindi ka umuwi at nakikita. Pero alam ko na nagmalasakit pa rin ako sa'yo. Kung masasaktan ka, mag-aalala ako. Alam ko na nagmamalasakit pa rin ako sa'yo sa puso ko." Hindi nagsalita si Zephyr. Akala niya hindi to masaya at nasaktan to sa kanyang mga sinabi. Ngunit sinabi pa rin niya, ito na may matigas sa tinig. Pasensya na. Sinasabi ko lang ang totoo. Kung pinapalungkot kita, pasensya ka na. Pero ayoko magtago sa'yo. Ayoko magsinungaling. Gusto ko sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Kung magsisinungaling ako, baka isipin mong wala akong malasakit. Ano sa tingin mo?